nganong nganong gihimong example ni Lord ang word niya as our bread kanang everyday. Kay mingon man ko kag bread kanang atong pagkaon is mo na siya atong basic. Di ba? Example kung dili watay kaon-kaon, one day kaya pa na pero ana mura na ka nagkuan pila ka days, 1 week, 1 month, mura na kag zombie hantod sa mamatay gyud ka kung di ka mukaon. So ingana gi-illustrate ni Lord as ingana ka importante ang iyahang word every day sa atong kinabuhi. Nga meaning dili ta mabuhi kung wala ang word sa Ginoo. So mo na ang medyo na nasayop or na wala kayo na pagtagad sa mga tao nga nahimo na lang og taken for granted. But for us that believer of the Lord, mo ni siya ang atuang gina part gyud sa atong basic lifestyle ang word ni Lord as our food. Dili lang siya kanang siniman na, dili siya binulan, but everyday nga consumption. Just like kanang kakaon ta, di ba? Gatultol kita sa atong oras nga pagkaon. So same as sa word ni Lord, dapat basic siya muna mutultol gyud ta sa atuang unsa man daily devotional. So balik ra gyud gyapon sa basic lifestyle. So katong naa diri karon nga medyo murag na wala ligos passing gamay. Mo ni siya ang reason nganong naata karon. Para atong momentum dira sa Ginoo mobalik gyud ako katong di ba ka remember mo katong first time nato na encounter si Lord. Lahi gyud ang momentum adto kay murag kung sa gear pa sa sakyanan abot gyud tag 6 ta. First gear, second gear, hantod sa kanang kusog na gyud ang dagan. Okay? Then next is for in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers and authorities, all things have been created through him and for him. So dili ko makalimot ani nga verse because it is one of the favorite ni Kuya din mo gini yang mo ni iyang gi-share nga katong murag open cell ko niya sa una ni Kuya Aldrin. Mo ni iyang gi-share nga naka-struck gid sa ako ba naka-realize ko nga tod no kini atong pagkinabuhi sa kalibutan is although atuan nga life kung sa kalibutan nga panghuna-una pero dili gini siya atuwa actually. Di ba? Kay giklaro gid dira sa Colossians 1:16 nga yes, we are created by God and only for his glory, only for him. So naman tay mga desire, naman tay mga gusto sa atong kinabuhi nga buhaton, but one thing is for sure, dapat kana gid ato ang mga desire ato ang mga ginatingwa sa kalibutan is dapat kanang in line gid sa will and sa purpose sa Ginoo. Kay useless kayo ni atong life kung nagapuyo ta nga wala dira sa Ginoo. So we are designed to live for God, to be in constant relationship with Jesus. So basic kayo gid ni nga mga Bible verses, and I know kabalo mo ani, but sometimes although kabalo ta, but we need to be reminded. Nga na ram gyud na kinahanglan gyud ta i-remind always kay if dili man gud ta i-remind parang mahimo na lang siya pamilya kanang nanay familiarization okay kabalo na mo kuha nga verse, but kung ato lang gid siyang una-unaon once again kanang atong i-meditate bitaw kung unsa ginaani, then we will find out nga the word of God is very very powerful, very kanang alive gid bitaw nga makaana ka nga lagi Lord no kining akong kinabuhi is wala man gid ni para ra gid sa imo. All things have been created, tanan gibuhat ni Lord for him, wala period mo ra gyud na makaana ta nga wala lugar tay choice, nam tay choice, but mo lagi na dapat atong mga will sa kinabuhi is dapat in line gid sa will sa Ginoo, because we are designed, because you are created by God for him. You have a purpose, a course to race, to finish. So makita po na nato sa Jeremiah 29:11, sa Joshua 1:18. So muna siya nga we are created by purpose. So sa kay according pa kang Miles Monroe na the greatest tragedy in life is not death,
but living without purpose. Okay, next slide please. Okay, dirita kini kay murag tsada ni nga topic. Murag favorite ni sa tanan. How to be disciplined in keeping the momentum. So unsaon na to pagdisiplina nga ma-maintain na to ang atong momentum. So naa diri sardines. Avoid the 555 sardines sila. Avoid the 555. Kasi na ani parang sardinas sa lata, piot nga gubot. O di ba? Imagine kung kita nasa sulod sa lata, wala yung mura lang tag nasa hawla or makabayo, matulog, tindog lang. But mo ni siya ang dapat nato i-avoid para ma-maintain nato ang ato ang momentum diya sa Ginoo. Number 1 is wrong associates. So 5 wrong associates. Diba? Kabalo naman siguro taon sa wrong associates. Example kita, we are believers in Christ, but kanatong ginauban-ubanan always is wala dira kay Lord. Okay lang if kana sila is imuhang mawin, imuha bitong ikaw ang maka-influence sa ilaha. The big problem there is what if ikaw ang ma-influensyahan nila? Ang sao na lang. Muna siya diba, giingon ni Lord nga do not be unequally yoked with unbeliever kay once kita ato ang imbis na natay brothers diya sa Ginoo didto ta mas close sa mga tao nga wala dira sa Ginoo, then how come nga kita mulahutay? Di ba? Di ka makaingon nga ay yeah, dili gyud ko nila ma-influensyahan niya kay dasig ko. Maybe perhaps dasig ka karon but one day for sure maawat ra gyud kanila if dili ka mo muundang sa pag-associate sa mga tao nga wala dira kay Lord. So mo ta kong giingon nga of course dili pod pasabot nga di na nato sila i-make friends. Of course we are friends gyapon nila but not to the point nga imo bitong i-invest gid imong life diya sa ila. Na dapat kay certain limitation for them nga mo interest ka na buhi. Okay, we are one man lahi man ta, we are separated atong life is dili pareha sa unsay normal sa kalibutan. Tawali pa ni Pastor, we are abnormal. Not literal nga abnormal, but our life is separated gud sa Ginoo. So, wrong associates, klaro kay na nga same birds say ito, same birds that same that flocks together is the birds that the same feathers flock together. Birds with the same feather are the same birds. Bitaw. Sige. Dito ta sa number ika-2, 5 wrong places. Kini. Mangutana ko ninyo. Karon na week asa man inyong karon kay wala magdili makita kalaag no kay tungod sa enhanced quarantine. But kining wrong places is kabalo na magita ani di ba mga tigulang na magita. Kabalo na taon say kumuha na ta dira. Unsay atong makuha. Mura sa gingana bang sa atong life is kabalo ta sa mga places nga asa ta maluya, kabalo ta sa mga places nga mo ato ta didto din madagma tay nga na bitaw. So nganong sa giingon pa sa kuan nganong moadto pa magida kung kabalo na ta nga dira ta maluya, dira ta mawala tong momentum sa pagpanglagad sa Ginoo. Example kanang mga lugar nga makapaluya sa imuha sa pagpangalaga, di ba? Namo gid na mga lugar gyud. For example kanang mukaon ta, di ba? Ug magkaon ta, isakto ba na nga mukaon ta dira sa sulod sa CR? Di ba? Murag common murag kuan kay siya nga example ba mukaon ta diha sulod sa CR. So dili gid siya inappropriate kayo. So same as we nga we are servants of the God. We are children of God. Dili ta pwede mo adto sa mga lugar nga inappropriate para sa tuwa. So posible mo agi magidag mga ingana mo siguro mayong ta sa atong kaugaling nga dili magid malikayan niya kay ang mga temptations ang mga kuha na magid na sa kalibutan. Yes, definitely it's true. Naagi na sila but the question there is will you grab it or napamugod sa imo gyapon ang decision. Napa na sa imo so meaning it's your choice to go there or not. So nga na siya. So muna siya nga cut it kung napataan na amora pud nig encounter no. So kung napataan na nga mo adto ta sa mga places nga
kabalutan nga maluya ta, kabalutan nga moadto ta na nga lugar nga kabalutan nga makahubo ta sa tong sanina kay gipaningot kay igang kay diya nga lugar. So di na ta mo adto dito nga lugar. Ngisi si kuan si Mark. Oh. So dili na ta mo adto dira nga lugar kay kabalo man ta nga panington ta diya, di ba? O mo ana ta nga lugar din makahawid tag mga di mao. So di na ta mo ana diya kay ngit-ngit man nga lugar. So mo na siya nga we are the light. Si Lord man nasa to si Lord Jesus because the Lord is unsa man siyang light diba sa tong kinabuhi. So kung na si Lord sa to makita gyud nato ang kahayag. Atog yung ma-differentiate ang kangit-ngit ug ang kahayag. Okay. So ang last one sa 555 is wrong activities. Of course kung naka sa wrong associates sa wrong places kini mo na po ni mga mabuhat kining wrong activities. Kabalo mo sa wrong activities dili sa kanang natani kini natani dili sa kanang nata sa mga kadaghanan but kanang ikaw na lang isa. Oh, di ba? Ang pangutana is unsay mong gabuhaton kung ikaw na lang isa. Example kanay mong cellphone. Oh. Ang pangutana unsay sulod anay mong cellphone. Unsay naa ana, unsay imong gi-save ana, unsay imong music nga gipaminawan ug unsa na imong gitanaw. Kanang ikaw ra isa. Wala ko nagkuha na kung kinsa ta bitaw. Si Lord lang yun ang nag-remind sa to ang kana nga mga butang is mo na siyang makapa-stop or makapaluya sa tuang momentum dira sa Ginoo. Di ba? So, wrong activities. So kabalo na ta ana nga makapaluya sa to kanang kita na lang isa. So let's stop it. Let's cut it. Of course with the help of God. Dili pwede nga mag-inusara ta nga kanang the moment mo nga ikaw na lang isa di agad makita kung kinsa ka. Muna nga remember si Lord is 24/7. Usahay lang ginahung sa enemy sa yawa nga okay ra kay walay nakakita. But remember the Lord is more than the 24/7. Si Lord is 25/8. More than 24/7 man. Bitaw. So mo lang to ang atong dapat i-avoid sa atong momentum nga dapat wrong associates, wrong places, wrong activities mo natong i-avoid. Okay, nakuha ra ba ta? Klaro ra ba to mga friends, mga brothers? Kaya na siya thumbs up. Isa si Jules ra lagi ang nag-thumbs up, si Nicole J. Sila ra dayang namina o si Mark. Lagi si Florimer. Ang katong uban. Especially katong mga mga nursery. Okay, good. Salamat kay ga-interact mo. Dapat nga na gyud mag-interact dili magtulog-tulog ya bitaw. Next slide Dar please. Okay, the last one. O di ba? Dara. Okay, si Kuya Daryl niya, power mo si Kuya Daryl. Bitaw. How to maintain the momentum. So unsahon nato pag-maintain. So kung kinahanglan nato i-avoid, unsahon po nato nga ma-maintain. Ba kung yung kag-maintain, kanang tuloy-tuloy ba walay hunong na siya constant siya. So number 1 is balance 5 priorities. So, once again, we'll go back to our priorities sa life. Dapat balance, di ba? Kay kung example sasakyanan kung dili na balance, baki ikaw kay natanaw ng isa may magtuwad magbaklay. Kung sakyanan pa flat ang isa di pwede. So dapat balance sa atong life food, di ba? Dapat balance. So 5 priorities nakabigin sa may kuandre sa mga nursery nga na diri. Kinsay kuandra nga makadumdum sa 5 priorities. Sharo. Okay, you can unmute sa katong na-memorize pa ang 5 priorities. Si Naba? Si Nicole, sige, good. Nicole, please. 1. God, self, family, ministry, o career. Okay, thank you Nicole. Si Nicole ragi isog ganito ba daw. Kabalo ko nga nakabalokod mo, medyo maulaw lang siguro mo. So gi-remind ka sa 5 priorities no, walay lain kundi si God ang number 1. Number 2 is self. Dili pasabot self nga maging selfish ta or self-centered. But pasabot ana is we cannot give what we don't have. So of course,
ang kuan ni Lord sa atong kinabuhi ay ta maka-give sa uban. Then sa atong family, di ba? Wala na sayop si Lord nga gibutang ta nga family. Then do the basic lifestyle. So sa 5 priorities dapat balance. We are a blessing gyud ani nga mga priority sa ministry and sa atuang secular jobs. Okay? Kini dirita sa number 2, do the basic lifestyle. Another kinsa na pod except kang Nicole kay murag panikad ni si Nicole mo answer sa kinsa na pod sa basic lifestyle. Kinsa nakadumdum sa basic lifestyle. Diba? Basic gani kay sayon ra. Kanang atong ginabuhat ba everyday. Kaon kalibang katulog ito. Di na mao. Naba dira. Sige. Sige. Kinsa tong nitingog? Albert ya. Albert. Sige. Please, Albert. Devotional ya. Devotional. Sa pagyud. Ato ning i-recap para basig nalimot na data. Basic ra ba ni? Devotional unsa pagyud? Worship. Ha? Ano yan? Di ba? Pray. Basic lifestyle. Cell group, Prayer, di ba? Fellowship. tapos fellowship, Fellowship. cell group, Cell group. Ministry. ministry. Unsa pagyud? Basta ka to. Cola friend. Ang basic life. Cola friend. Kinsa ba may cola friend? Sige. Si B. Napabay nalimtan kinsa ba gusto mo ka na tong basic lifestyle? Di ba? Devotional, cell group. Si Ariel. Prayer. Go Ariel. Prayer, Training fellowship. Training. Okay, Training. prayer. Part na siya. Prayer, training. Di ba? Appeal po din ng tithes and offering, Fellowship. giving. Fellowship. So, mo to siya ang mga 5 basic lifestyle. So, dapat dili na to nalimtan katong 5 priorities of basic lifestyle. Muging basic, isa yun. So, basic kayo. Bitaw. Sige, number 3. We are down to the last. Number 3. Pass to Tony Gonzaga. Tolentino. Bitaw. Be involved. So, kung may yung be involved, although gabuhata, maskin pag gabuhata ning 5 priorities, gaduta sa tong basic lifestyle, but we are not involving in the work, in the business of God. So, wala gyapon. Mo to siya giingon sa Colossians 1:16 nga, for Him, mo diri na ang application dayon. Mayon kag for Him, be involved dira sa gimbuluhaton sa Ginoo. Kay lisod kayo kung yes, it's good nga balance sa tong 5 priorities, it's good nga nagaduta sa tong basic lifestyle, but we are not involving, meaning aturang self ang atuang ginatiman. Okay, remember nga si Jesus niani sa kalibutan, di ba? Si Lord Jesus niani sa kalibutan to form His 12. Kaya nga naman, para na siya ibilin, murag successor ba nga, para ang mga tao nga diyang gibinlan, muwin og mga tao pod, para mo balik dira sa Ginoo. Di ba, for example, kita, unsa ra gud ta sa una, kamo, kinsa may nag-win sa inyo ba, di ba, dili man nga si Lord Rizzo ang naistorya sa inyo nga, mag-encounter ta, magmuni inyong buhaton, di ba, dili pod, iro ang nag-ingon sa inyo nga, mag-encounter ta. Wala. Ang nag-ingon is tao, siyempre, kay mo may masugo sa Ginoo nga makasabot That is the reason why nga dili lang dapat mohunong sa atuwa ang kining atong ginabuhat nga 5 priorities, kay dili pwede nga kita lang ang makaadto sa kingdom sa Ginoo. Oo. So muna siya nga be involved, so encourage na mo. So katong naa diri na karon, I know nga muna ninyo ang step 1 sa pag-involve. Tuloy-tuloy na ni, I pray nga tuloy-tuloy na gid ni. So kining naa diri karon, dapat ugma na mo antod sa mahuman ni ito. Okay. Dira na to nasabtan nga para mo kuan gid atong momentum diya sa Ginoo ba.
kanang mo abandi ta, mo padayon ta. Kay I tell you, ako pod sa akong kuan life, wala dili po ko maabot ani karon, dili po ko maka istorya sa inyo, dili po ko maka wala ko diri karon kung wala pod nako ni gidu ang mga basic lifestyle. Yes, usahay maluya ta, normal na siya, but mo lagi na nga dapat di ba gitudloan na taon saon unsay mga i-avoid para di maluya sa momentum. Katong mga 5 shades and gitudloan po ta how to maintain. So balance priorities, do the basic lifestyle and be involved. So my time is up and thank you sa pagpaminaw and next slide please. Yon, and don't lose the momentum to pray. So mas mo empower ani, ang mas mo reiterate ani si Kuya Dollar. Kuya Dollar. Kuya Daryl. So keep watch. Be alert and prayerful as what Jesus says to us to avoid temptation. Okay, thank you so much. Dar, the floor is yours. Joker. Anyway, kani among kuan gibuhat nga slides. Amo siyang gi kuan nga murag literal nga nursery, pero anyway, ang amo maging kuan ani purpose is para pud malingaw ta ba kay ang ato magud pag ingani marag kuan kayo stricto professional kayo ang forma na mo nang ingani medyo relaxing pud ba. So anyway, ang akong i-continue sa kuan kaniya man gyud ang istorya ni Kuya Jokris sa inyo. Mga kids mga bata ni karon. Kay kuan mindsetting gid siya, mindsetting nganong buhaton nato ang basic lifestyle. Kay syempre giluwas mata ni Lord, di ba? Na pagluwas niya sa tuwa kani dayon atong buhaton kaning basic lifestyle niya dapat tuloy-tuloy kay ngano ang salvation, this is my hold na ko ni nga faith. Ang salvation pwede mawala kay ang salvation nadawat nato aside sa grace ni Lord kanang by the time nga kanang nagtuo ta Nya kung mawala ka sa mawala ka sa momentum, mubaba, di ba? Kabalo ta sa momentum, ana man napasaka na pwede ana mo. Nagnaog. Pagbaba nga baba gid kayo, maputol ang imong momentum. Pwede ka moingon na mawala ni, di ba nalos ka by faith. So mawala imo ang salvation by faith ra gyapon ni. Tungod sa akong mga binuhatan ba itong 555 nga binuhatan na ako murag, di ba? May nga pag makasala ta murag mo distansya din ta. So nagkuan ka, gi-maintain mo, nag-mindset ka, unsa na dayon? Di ba? What's the next step, di ba? Mabatigyan ni Kuya Jokris nga ni-involve, yes, ni-involve, pero what's the detail? So kani kabalo na mataning basic lifestyle, but dili man kay siya ingon nga kuan gyud kanang dili kay siya ingon nga gina storya permente ana bitaw, or even gina storya permente, pero na sometimes nga kailangan gyud sa balik-balikon ba. So the basic lifestyle, we must be disciplined to do this in order for us to maintain, walay lain purpose, maintain our relationship with God. And to carry the salvation He give us till our last breath. Maura gid na, walay lain, basic gid siya ang reason gyapon ngano atong ginabuhat. Pero ang application na lagi dayon mo na siya. So it's good katugan niya na mga nakadumdum gyud devotional number 1, cell group or small group, life group, whatever. Number 3, Sunday fellowship or cell celebration. Number 4 is Pepsol, life class, training and equipping. So Pepsol mo to, Isuel 1, Isuel 2, Isuel 3, life class. So nakuan pa na siya pre-encounter, encounter o post-encounter. Karon kay nana siya sa life class. So for the sake of kuan lang, everyone kay na magyuban nga wala pa ato nga time na thankful po ko ato tong 555 kay dugay ra man to ato pa man tong 2018, pero tungod kay kana naging disciplined ni gi-take note na mo, di namin nabalikan, di ba? So napasa siya sa inyo ha. It's good nga information. Then number 5, tithes and offering. So ato ni silang ipang breakdown. So I think kamo nakakita naman mo ani kaning devotional format guide amo maning gi-distribute na. So nakabutang diri sa Joshua chapter 1 verse 8. Study this book of instruction continually. Meditate on it unsa day and night. Dili pasabot nga whole day. It means nga day pwede
any day basta kay hayag then pagabi ana para dili nimo malimtan. So you will be sure to obey everything written on it in it. Kay di ba dali ra ba yata makalimot on only then will you prosper and succeed in all you do. Promise gid ni siya maging successful gid ka pero you need to kana lagi sa imo nga part imong buhaton. So dili na nako i-discuss kayo since kabalo naman ta unsa ni ang sa devotional kani na address taas mo ni ang mga chapters imong ginabasa, message, command, promise, warning, application, and kani mga explanation niya. Kung napagid mo i-question sa devotional, pangutan na sa inyong leader and at the same time pwede din nila ma-forward sa inyo ang kani nga picture. Para inyo na lang din basahon kay kung ako nang i-discuss mahurta ng oras. So, moving on. Nara. Possible scenarios based on my experience. Sa devotional ni siya nga area. As in sa una gyud mao gini ang mga words nga nigawas ako ang ba or sa akong una-una. And it might have happened to you or could be to your disciples too. So sa ako gini mismo kani ako mga gipang bullets dari. Nakaingon ko kinahanglan ba gyud ni? Ano ba? Need ba gyud ni? So mo to, di ba? Unsay reason kay tungod na atay dapat na to ma-constant itong relationship kay Lord. Unsa na to pagkaila sa iya kung wala tay information makuha. So mo to gipasabot sa ko ana. Okay. Good. Sige, mo na siya ang reason para mas makaila ta kay Lord. Dili kabalo basa og Bible. Ako sa di ko kabalo basa og Bible, nakadumdum gid ko sa una. Pag encounter na mo, pabasa mig Matthew pa man to sa una. Karon kay John naman based sa life class nga journey. So, high school lang akong katapad. Di ko kalimot, gikatawan ko niya kasi di ka kabalo basa Bible ana. Pero ang hindi gyud akong gitudloan gyapon. So, kung inga na ayog yung hesitate nga pangutana sa mong leader or pag-asa amo kanang ako graduate ko college adto Graduate ko college pero nagtudlos ako high school. Dapat gid imong humility ana. Imo gyud iingon gyud nga di kabalo. Bay ako dili may gikuan sa una, dili ko Kristiyano nga kanang kanang kuan gid bitaw ga involved ana bitaw. Wala. So totally zero knowledge sa Bible unless kung i-require sa eskwelahan ana. So i-humble down kung napay kay di masabtan ipangutana gid na gid. Then next nga bullet wala kabalo unsay version sa Bible ang sundon. Sunggoy mong ilong diretso di ka kabalog basag Bible ang imo pag yung na-timingan King James version and mostly sa mga versions nga libre sa hotel, libre pangatag sa I don't know sa eskwelahan kung sa to nga version katong color blue. I think NIV or unsa ba. Pero mostly sa mga libro gyud nga kanang libre or kanang makita ni mga common King James version. Kung sa kung poetic ka nga tao, mahilig ka mo tula, mura siya Shakespeare sa Bible. Kailan mo ang Shakespeare? Sunggoy mong ilong ana. So, ang gina-recommend is NLT, New Living Translation of NIV for starters. New International Version. So on. Ayaw pa din ka mo dive in sa mga next nga mga version. So kana ayaw pag-eksperimento. Ay, kani ako ang amplified do. Kani ako ang New King James ana. Patuo lang, disiplina man ni siya. Mo na nga basa ka. Tuo lang nga NLT or NIV. Mo na ang pinakakuan. Sa kuan na mismo nga kagalinson na kaingon digo mo din isugdan. Para mas makasabot ka. Ang point makasabot ka dili ingon nga mo basa ka bisag unsa. Kani siya ang pinakasugod. So sunod dili ginasulat ang sulod sa verses. Di iko kalimutan ni sa una. So naka-award gid ko ni Kuya Jokrisan ni. Kuya Jokris ni kinsa pa to sa una si Geston ni ka-award ko kay naraw balik na ko Ani di ba? Message, command, promise, warning. Ako ra ginasulat kanira John 1:14. John 2. Kana lang ang verse lang wala ang sulod ba. Ana lang sila unsa man ni shortcut dili pa gid message, command, promise, warning. Kuan pag ako M C P W A. Ana ra bitaw. Grabe ka shortcut. Nagkatawa si Mark. Si Mark ba nagkatawa siya. So, bitaw katawa. Tawan ko ni Mark di bitaw joke lang. So, sa una bitaw ingana ko so na bay shortcut kay ako rin nakabalo bitaw. Dili ginasulat ang sulod sa verses. So, ang tao limtanon gani gingon pag ni Lord nga meditate on it day and night bitaw. Nya mo shortcut pagid ka di. Pag devo nimo ana na scenario. Dili na nimo matanaw imong notebook la. Verse ra man ni. Ay kanang lagi verse wala ang sulod. Saan na ako pagadumdum unsa ang command na di ba? So mo na siya. Kung on-site
unsa right trip na chapter basahon, no? Ana di ba para tong joke ni pastor, pag apply nimo sa imong Bible, bang dito nimo natungnan sa it is finished adi. Uy, humana na dai, so humana na akong dibo ngano. So namali imong tumong niya. Unsay word nako karon? Marabi tagna lang pag ag-abre dito din ka sa Revelation nga nahulog si Satanas ay or dito ka sa Matthew gyapon dapit nga si Satanas naghikog wala. So meaning maghikog ko, di ba? Di na wrong context na ka. So unsa right trip na chapter mo ori basahon. Dili ang atong standard ani since gina-disciple ta, nagpa-discipline ta. Ayaw gid wala ang Proverbs, daily Proverbs nimo. Unsa nga day karon? Proverbs 27. Ang Psalms ayaw wala kay partner ni silang duha ang para sa kuha ni nga kuha na. Ang Proverbs is ang brain. Ang brain, knowledge, understanding anything, information. Ang Psalms is about the heart. Heart conditioning, ang imong imong emotion, daghan mostly man na mga mga tula ni David kay Lord how he is passionate kay Lord. So kana need lang to ng duha. Dayon sunod ang New Testament. Usa pa to, di ba? Proverbs isa, Psalms isa, so duha ka chapter na. New Testament pwede duha ka chapters. So na may case gid sa una bitaw. La kakuya kay Proverbs, Psalms, duha ka chapter sa New Testament din. Old Testament duha gyapon. So hangos kayo. So unang ka chapter a day. Okay man pero kana bitaw mo devo ka karon pero pagkaugma dili na din ka kay nasa imong una hala 2 hours na pud ni kisa ko mo man sa akong gina-calculate 2 hours every day ako ma-consume. So ako inibay kay especially ang gina-recommend is early in the morning. Ang point mubasa ka na kay word di ba? So kung makita nimo nga medyo picky, basta ay lang gid ang Proverbs o ang Psalms. Pero recommend nako i-appeal gid ang at least 3 chapters a day ka labaw na kung Isuel 1 na ka Isuel 2 dapat mag-increase na gid sa more than 3 na gid. So New Testament isa ka chapter or duha hindi sa mo kaya, then Old Testament basta ikaw nakabalo sa mong kaugalingon mo na siya sa una nagyana na ako nga sige ginagmay lang baby steps lang antod sa maganahan ako ang point maganahan ko di na din mag-increase. So mo na din nahuman na sa New Old Testament unsa na dayon sa una man gid wala pa ng life class lisod kay sa muang say sunod okay sa life class nakanindot sa life class bay tsada kaso lang lagi magkakakuan sa uban sayangan pero anyway kana bitawng nana siya pattern na daan nga mo nimong basahon related ra sa inyong ginabasa sa life class sa una no man sa revelation unsa naman dayon ni so kung di ka mag-inquire gyud dili ka mangutan na ma-the-end gyud ka wala ang imong momentum maputol. So kato sa una unsa man din Kuya Aldrin okay man naka-revelation sige reset adto sa Matthew balik kag Matthew lahi nga version. So NLT ka NIV na pud ka nga bitaw sa Old Testament no man nagyapon ko sige reset gyapon Genesis lahi nga version okay pila ka chapters ay nga na bitaw dayon basta constant lang gyapon nga relationship or communication sa leader. So after sa live class natoy chat pod nako asa na mo sunod adto. So hopefully gibasa to ninyo nga kanina sundon niyo basahon then unsay mga instructions. So what if wala ko kabasa karon? Mo skip ba ko sa chapter? So mo ni sa uban. Sa ako sa una mo gyapon. What if wala ko nakabasa example lang pero dili na to hindi recommend pero na magi times di ba? As a human naman ta nga malaay distansya. Pero ni back in action ta, ibalik ta sa momentum. Unsa man dayon? So, nakabasa kog Matthew karon nga day, Matthew 1. Pagkaugma wala ko kabasa. So Matthew 2 man ugma. Wala mo ko kabasaan na. So, unsa ba laktawon ba nako na sa pag day 3? So sa day 3, mubasa ba kog Matthew 2? Ay Matthew 3. Skipan ba nako ang Matthew 2? So daily dito ka continuous dapat. So kung asa ka taman nga nibasa dito ka mo continue. Then diretso na ba magbasa or need pa mag-praise and worship? And early in the morning bagyod mabala na sa una kanyo gid ko. Pwede ba gabi unsa ba before matulog pero pinaka recommendation gyud labi na kung kaya nimo di kana yung pagmata nimo sa buntag sayo Then praise and worship igaampo ka syempre
kay Lord na nato ginabuhat, di man siya yung basta-basta lang kay kung diretso kag sulatan na wala kag nag-diary man na nato ni kay Lord, so meaning tawgo na to si Lord. So dagan pa din nga mga inquiry mo na siya, dagan pag mga possible nga questions nga nasa inyong nauna. So kung mo kasabot, ipangutana gid yung leader. Please don't hesitate to ask your cell leader. Okay, pa like daw kung nadunggan pa ba ko ninyo kay base na putol akong kuan diri. Ladwara ni like, okay. Joke lang bitaw. Okay, number 2, ang cell group. So dara dagan kini dari maging accountable sina noon na mali katulgon giguan ba. Maging accountable sa matag usa na siya, matag usa din. Meeting once a week. So karon medyo hybrid kay naman ta sa kanang tawagan ni workshop. So morning atong ginabuhat sa workshop pero mao ra man gyapon ang gospel mga atong kuan ang purpose nga masulod sa ila. Nitubo ko diri kay natutukan. So kani small man siya nga gathering, so matutukan yun ka unsay imong problema, ma-address. I-zoom lang ninyo kung di maklaro. Ana matutukan gid kasi mo leader, mastoryahan gid kasi syempre wala ra man nila pa siguro mga 20, possible mabutog 20 pero most likely dili kayo, di ba? If ang purpose para matutukan og ayo. Small group lang, di ba? Mao mafokusan. Maka-invite kog new people kani pod para makip nimo ang momentum. Ana pandugang lagi ni sa mindsetting kay kita para maganahan tagbuhat ba ano ako ning ginabuhat. Unsa? So para maging disiplinado ka, dapat makabalo ka sa reason. So mo na siya nga maka-invite kag new people. So maka kuan mo pampagana para mo padayon, di ba? Mo maganahan magagpadayon din ani kay naka-invite ko. Isa po ni pampagana kay na-inspire ko sa among cell group, na train up mag-speak kay syempre di ba sa cell group di ba naman likyan gyud sa una. Ako tago-tago ra ko ana mga 1 word, 2 word, 3 words ana bitaw pero nadugay kay gusto naman ka mo appeal gyud di na feel ni mang belongingness ma-train pud ka nga mustorya. Ako gyud sa una kay lagi ni sila sa ko kaning mga kanang mga nakaunag encounter sa ko kay lagi ni sila nga few words ra ko sa una hilumon ana bitaw dili kay ganag istorya ana pero tungod lagi aning cell group pang release gid na release ang tawag ani ang ako ang potential. So na verse darin Hebrews chapter 10 verse 25 and let us not neglect our meeting together. So karon di ba bisag pandemic ayo gyud ay gyud i-kaligta nga di ta magkita ay kay tungod lang kay dili physical as some people do. Some people may na lang gani dili all. But unsa dayon pag magtipok encourage di magnilibakay of one another, di ba? Walay lain ako nakita nga dili magnilibakay bay kanira yung life group. So mo ni atong apilan, mo ni ang right associate ayaw atong lima nga likyan. Especially now that the day of his return is drawing near. So kabalutan na si Lord mobalik man gyud. Okay. Next one. Okay. Sunday fellowship or cell celebration. Good as murag ni siya cell group pero mas large siya nga gathering. Tanan na to na cell group magtapok ta. Mo ba yan nga magkuan din sa una sa Sky High. Pero karon online naman ana. So discipline na to atong kaugalingon nga as if naagya punta ga kuan even though laylay tag balay pero mura tag naka-merge gyapon tanan ba. So unsa pa dayon mas madasig ko magampo kay para ma-confident ko win sa ako i-invite, di ba? Kung siyempre naka-invite lang, gusto ko nga maluwas ni siya ba. Siyempre makaampo gid nga tao kay mora biya sa ligan dili biya tong kaugalingon mabeg yun. Medyo Chris di na to kaya kita lang. Kailangan si Lord na nagit siya perminti ma-involve. Number 1 gid siya. So sa na-invite nimo, di ba? Maampo gid mo siya kay labi na makita nimo ni respond ay kani kay banatan na to ni ampo para maka-encounter, di ba? Para sa tawa lang gyapon. Gusto ta nga maingana maluwas madisiplina, magpadayon, magpadayon, mag-continue, redundant na nun. Satisfaction na di ma-explain. Oh, tinuod ni bay, labi na imong gi-invite ni response sa salvation na makatuon ka maging accommodating po, dana bitaw, sa una, di ko mo smile, pero pero dili ko yung plastic ka, pero tungod kay, tala lagi na pa-disiplina ka kay Lord, matun-an lagi ni mo tanan bay, makangisi ka, na kanang legit, dili yung nga kanang acting-acting lang. Ana, satisfaction na dili ma-explain. Labi na nga kana lagi ang imong mga friends kini ni respond gyud sila gid mismo moingon nga maka-encounter. So mo na siya maka-build up na kuha na si mong momentum kay maganahan man ka di man ka maboringan. Allah mo din ni napagi day mga kuan. So kanay mga
basic lifestyle mo na siya nga kuan sa imo makatabang nga mukuan pa ka ba mo padayon mura gasolina nimo kaupat sakto lang kayo atong Sunday di ba katong full armor of God kani siya dapat ta ma-equip sa Pepsol di ba life class training and equipping di ba so SOL1 school of leaders life class familiar tana so dapat dili ginato na likyan tinuod na siya kay ako sa unang tuwa mo ko sa bakak nga kuan gianak lang nga mag-lead ano ba wala ko kabalo nga ang maging leader ka para sa tanan ilad ra dito sa kaway so opportunity maka-lead maka-share di ba maka-pray sa people kaso di na to makita ang maging opportunity usahay labi na sa ko sa una bitaw di na ko siya makita na ako siya as burden dugang sa trabaho pakaulaw ana bitaw pakaulaw biya ka nam sulong biya ka mga lugar-lugar ana di ba pero day opportunity na siya kay syempre kuan ka kanang na kay kani ba imagine gani ini spiritual lang no na kay helmet na kay kani armor ana weapon mo na army ka ni Lord ano bitaw na kay ma-unleash sa imo nga wala nimo sukad na experience kana makagana na sa imo makaingon ko lo makabalo man di ko pray ba kala kanang maka-share man di ko ba nga ang tao kay muhilak gid ba nga ang gid bitaw muduol gid sa Ginoo or kanang na matambalan gid na ko lang gid din masakuha ba so maka uplift siya sa imo walay lain purpose para ikaw magpadayon dili nga para mayon ka nga unsa or ma-master na ka so maging army life is kay tungod pod kani life is a battle need na to nako ma-equip para maka-move forward ko sorry so kuan dapat ka nga ma-equip ka ingano life is a battle murag salida ba nay bida nay kontrabida ang kontrabida si Satanas gid ba 101% gubaon gid kaniya gubaton gid kaniya mo na ikaw ayaw sugot nga kuan nga kanang dili ka ma-equip kay katong delikado ra ba kay ngano naluwas naman ka samot na naluwas na ka may nga na din sa Satanas na double time na ta kay wala ko nang adlok ka ang ato ani di mata maangay madlok basta makasabot lang kita dugang lang ni clarification so kanang training yes, disiplina gid na mag-sacrifice ka, medyo kuan ka usahay kay dili nimo feel, pero tungod kay commit nimo, kay ang disiplina, ang ending, ang mo benefit ikaw ra gyapon. So, ang life is a battle, ang salvation is a battle, di ba? Nganong kailangan pa ta magpamomento man ang salvation na to, kay pwede lagi siya mawala. So, mo ni siya nga pamaagi tungod kay ma-equip ka kung naay mga challenges di makatigbas ka sa mga challenges nimo, di ba? Kabalo kag sukol na kay shield, na kay full armor ka, di ba? So battle, i-recognize gid siya as battle. Dili lang yung magkubat nga physikalan. Spiritual siya. Spiritual kay faith man ni siya and then basta kabalo naman di ba? Kani okay kay tanan except ani mo ni mostly dili ni sa ako na mostly sa mga experience nako especially ako sa una di ba okay na kani about sa pagtuo tabangan ka pero pag mugawas na magkwarta diri na digulo unsa naman ni mura naman ni something goofy sketchy nga scheme pero di ay kaning tithes and offering ayo ka bikilan ni kay ngano si Lord gitstingan na taniya kay ngano naman sa iya siya man ang create tanan kanang kwarta manira kay na sa iya so example na kay 10,000 nga salary imo din nang i-calculate so 10% ana ang tithes mo na imong ihatag kay Lord ihatag na nimo 1,000 so kanay 1,010% sa offering is 90% dili tanan imong ihatag ana well pwede pero depende sa imo depende sa imo heart or conviction kung pila imong ihatag so ihatag nimo siya kay Lord walay lain nga pamaagi sa uban man gid abi nila nga kani medyo twisted gyapon kay sa uban pagtuon nila sa charity well pwede man pero mainly imong ihatag sa man of God katong nagporma sa imo nag-disciple nag-lead di ba kana dia ang kuan salig lang maning nganong inyong ginabuhat pero mas matingala ko kung dili mo question kaya at some point kita maka-question yun anong kailangan pagin mo ingani kung wala ka na-questionan na ambot lang so sa Malakay chapter 3 verse 10 bring all the tithes so mawala gito tanan gyud ang tithes ayo i-commit yun ni kay Lord for your entire life basta ato ni i-conclude nganong into the storehouse so there will be enough food in my temple if you do so mo na to
Syempre, unsay kaon nila pastor, nag full time man sila. Imagine na lang unsay ikaw nila sa studio, sa kuryente and so on, di ba? Sa mga activities nato, says the Lord of heaven's armies. And I will open up kaniyo, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great so you have enough room to take in. I take it in. Try it, put me to the test. So kana gyud. Ako na test na ginako na. And mostly siguro sa tuwan na test na nato na tinuod gyud. Muapaw gyud siya. Dili man siya sa monetary. Not at all times monetary. Pero kanang wala ka na hospital, ana di ba? Labi na karon COVID, wala na hospital, wala na gutom, and so on and so forth. Kanang salvation na nimo mismo. Di ba? Ano na tangtangan for generational curses. Kana nga mga area. Grabe ba 1,000 na imong gihatag. Magpa-insured ka. Di na ka ambot mo tirek na lang imong mata. Wala si dili na walay 1,000 nga secured kay imong kinabuhi ana. So kay Lord 1,000 ra, di ba? Choose the right investment. So nag-investor na lang ko. So kanang offering po dayon depende na lang sa imo. Di man pod kabalo man si Lord sa imo kung gipit ka na. Di ko siya gusto nga makubre ka, di ba? Ang iya lang gusto lang niya makuha ang imong trust. But why? Ana na dayon, di ba? Ngano man, kinapagid mo insist nga ngano man gyud, dili ba gyud pwede. It's good as kung dili unsa man ginuon mo si Lord sa 5 priorities of life nimo. Ang 5 priorities of life part ang imong finances. Kung dili ka mo man ang act of faith nimo nga mga taga-tithes and offering. Kung dili na nimo buhaton, it's good as ningon ka nga Lord, Ginoo ka sa kuha anan kinabuhi except ani sa kong pangwarta. O sige, di ko ma-involve ana kay wala man kani duan nga concept ana bitaw. So yung ana ra siya, simple lagi siya nga concept, pero ang application ng lisod. So aside sa protection ni Lord sa akong family, health, curses, finances, ginatest ni Lord apel akong trust and faith siya. Kana raman, mana raman siya. Saman musalig ka sa kuha. Okay, sige Lord, kay kung muhatag tag piso, siguro di man ta makaingon nga kwanta na, marang no-brainer na, okay ra na, panghatag ra na, ana. But what if 1,000 imong yatag, ano grabe sa mga gatrabaho or sa estudyante ka, 50 grabe sa kin. Di naman din na ma-release ang imong pagtuo nga mayon si Lord nga mo, tuo makakasakuha. Kabalo ko nga medyo dako na sa imo pero salig man ka, sige. Mates imong faith. Mo ra gina siya, mates imong faith, mates ang imong dagan pa nila ang imong generosity, di ba? Para dali ra din ka muhatag, na ba? Pag giver ko mas i-bless ko, basta mao ra gyud ang concept ni Lord, pag giver ko mas i-bless ko ni Lord kana na blessing ako na ma-share sa akong family, sa future family, sa mga disciples, invite sa friends, etc. Pag mohatag ka naagi mo balik sa mga concept gina ni Lord. I don't know kung anong ingana nga pamaagi pero basta ingana lang gyud. Ayo nag-i-analyze, ayo nag-i-overanalyze, basta ingana siya. Nganong ako ning gina-impose ni kay dagan magid ka kabikil ani sa tithes and offerings. So para lang ma-clarify ta. So sunod lisod i-move forward kay Lord pagkulilat sa panalapi. Tama, di ba? Kay dali maluyahan sa kinabuhi pagbuslot ang bulsa. Okay, mag-training ta karon, mag-prayer ta karon, magkwanta. Wala koy load gabay, wala koy kwan pang Zoom, di ba? Wala, gutom kayo ana, di ba? Wala koy trabaho. Di ba marag pag hinay imong pangwarta, marag dali maluyahan imong 5 priorities of life sa madaling salita. So kailangan wato ni man nga concept. Mubalik lagi na sa imo sa mo ni naitabo man so ayog doubt. Para ma-test akong humbleness kung makaingon bagid ko na kani pinaka the best. Makaingon bagid ko nagikan ni sa iya ang tanan o siya ang master o manager steward lang ko. Imagine gyud nga ikaw manager lang ka. Example, si Lord ang owner kita na tag-iya ni nga balay. Ikaw kan lang ka trabahante lang ka diha, di ba? Na kay 5 million dako kay nabay 5 million pero mana si Lord nga ambi na. Siyempre yatag na nimo kay bossing man na nimo, dili may ikaw tag-iya na. Nagun lang ka. Diyan na din mo gana ang wisdom. Dili man gusto si Lord nga example, literally na kay 5 million karon, di ba? Dili man pud siguro walay utok si Lord nga may siya ambi ng 5 million nga walay reason, di ba? So kung iya kang i-convict nga na siya reason. Pero at the same time, dapat imong i-recognize nga even though na kay mga achievements and so on and so forth, di mo dako imong ulo. Mora ba nag-discuss atong Sabado? Kamo successful man kita, wala man tay lain padulngan. Pag mo keep up ta sa momentum, mo success kita, wala tay lain padulngan, mao gyud natong padulngan. Pero
kanang i-recognize gyud nga tig-gunit lang ka, tig-manage lang ka, dili ka master ana nga kwan nga dili lang sa kwarta but sa tibuok nga sa 5 priorities sa imong life mo gyapon na sa imong self ana dili na imuha dinhi mo imong lawas gi kuan na ni Lord sa imuha gi-bless ra niya basta marag temporary ri tanan kita mura tag maga-manage ra gid ani so kani pod kani nga conclusion sa last nga verse last na presentation to kani hadlok kini nga verse bay dili ni siya sa mga kuan lang invite dili ni siya gi-address sa mga invites dili ni gi-address sa mga unbelievers gi-address ni sa ato ang mga nakaila kay Lord mga naka-encounter sa 1 Timothy chapter 5 verse 8 anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever grabe kung ikaw di ba unsa to giingon ni Kuya Joe Chris kaniya you can't give what you don't have ana di ba ang concept sa tithes and offerings para ikaw i-bless ka ni Lord pero dili lang diya dapat taman pag i-bless ka niya di ba unsa to kita manager ta pag i-bless ka niya i-manage din na nimo unsa imong plano na okay mag-provide ko sa akong family kay kanay laging ginaingon unsa ano mo pag-provide sa imong family kung ikaw mismo kulang hala short ko karon or enough lang hala enough ra akong savings di ba dili ka ka-assist sa ila kung sakto lang sa imo or kulang sa imo ha and worse kulang gid bitaw kayo ana ba so mismo sa word ni nakaingon is worse than an unbeliever dili nimo ma-practice ba basta dagan kaingon dagan ko friends nga mga kanang angat na sa kinabuhi nga nana sila sa level nga nag-give na bitaw sila aside sa tithes offerings ga-give sila sa people ba gatag sila sa kuan nga example okay wala mo yung rice dia o sige tagantang mo isa ka sa akong nga bugas kaingon daw sila bay lahi gid siya nga experience ang mo give ka sa tao kanang murag kanang fulfilling kay nga dili basta dili daw masabtan basta ang ilalang giingon ma-excite ka ma-bless ka ni Lord kay ang pinaka-exciting sa tanan kanang ikaw muhatag ka sa imong isig ka tao makatabang ka so coming from their mouths kana mga millionaire mao man na ila mga tao nga niangat so kana pod pero at the same time kani gid atong focus worse than an unbeliever gabi ni kadelikado kung dili ka ka-provide di ba so kana kuan gid mo do mo sa inyong part kani sa applicable gyapon ni sa mga students dili man karon pero at least ma-ready mo di ba mo ging gina-nursery mo kay para pag abot sa time kani din yung goals kay na may uban nga yes mo graduate nang ko bahala na mo diha start ko ako ang na bahala na mo diha na pero kana lang inyo lang nang ikuan so I think katura ang amuang present for tonight. Okay, thank you. So, basta napaikon si Kuya Aldrin. Okay, so may gabi sa tanan. So, good job para kay Joe Chris at saka kay Darrell, no? So, yeah, ako yung nagkuha na ni regarding sa kanyang topic. And then, amazing, no? Yung nahugot yun the momentum and then ang emphasis sa basic lifestyle and also the prayer life. So before mag-pray silang mag-pray ta karon no. Nani lang yun sa katong gi-share ni Joke sa Colossians 1:16 as being a leader dili magidula-dula ni atong ginabuhat. So that's why I don't know kung nakaingon ang mga leaders sa inyo sa mga 1:7-8 dere na for this nursery ang ato yung purpose ani is dili lang kita ang makasinati sa kaayo gid sa Ginoo no because ang goal man gid ani gid is mas mudaghan pa ang makaila gid kay Lord because kita mga magawin man gyud ang konyo dani no ang resulta. So that's why nga naman kinahanglan natin ni buhaton. So mo ni sa Colossians 1:16 gi-mention ni Chris na God made the things that we see or we not see, the earth and all nga ang makita o dili man by Him and for Him. Sa kana palang daan na ang ato ang kinabuhi is gipahulam ra gina sa Ginoo. So kung unsay gusto ni Lord no wag kita mabuhat gid ana pero grabe lang gid ang grasya ni Lord na kita dili ra ginabutan kung unsa atong unsay dapat nato buhaton no
So, and then masabtan gyud nato ba nga ang kabubuton niya mo gid atong buhaton. Okay? And then ang emphasis po sa 555, very good. Na repress po ato amazing. Good job ato no. And then gitagsa-tagsa ang basic lifestyle because sometimes man good basic siya unya usahay di makita ang importance or mura pong pasagad na lang bitaw ta. Okay, so it's just a reminder, no, kay lisod kayo nga mag-go ta ani nga baton unya. Itagado sa sa mga basic. Okay, kay kaning magong momentum, no, kung makadumdum pa mo sa inyong encounter, abi kada signo, mga tanta ko kung kamusta man. So, I believe, no, kana inyong hang medyo naman siguro yung feel sa inyong lahi nagidyabay. Sa katog yung nag-encounter may grabe kay ni kadasig. Actually dili ang inyo lang yung naging stagnant lang gid mo. In the sense na ang inyong spirito kamo mismo na may dapat yung buhaton, no, nga si Lord mismo gusto ka magamit for more expansion, for opportunity nga atong pagabuhaton, no. So mao na siyang ginasugo gid ta ani nga ato ning buhaton, no, to win souls and make disciple. And then before ta mo go sa battle mo ning nagaduta ani nga mga activities, nagaduta ani nga training. Okay, so mo ni sa ang first night, no, ang emphasis, ang momentum about this basic lifestyle and prayer life, no. So dapat gid maging prayer warrior kita. Kay ingon pa ni pastor, sayon ra kaayo i-determine ang tawo nga dili maampuon, kay once i-correct dili na siya di maminaw, no. So I believe tanan mga 1728 diri kung i-correcta or na instruction ng ato ang mga leader kita nga obey kita. Okay, kasi I believe dili aksidente nga gibutang kita ni Lord, nagigibutang gid na leader gid sa ato. Okay, so nalipay lang ud ako, amazing kayo ang PowerPoint pang nursery good. Good job. So second day would be Plong and Jules, no, so get excited. Ang ilang topic would be about Christ likeness and limot pa nung pasong gi-aside sa ila regarding sa do ang exact gani Plong. Hello. Character of a leader. Heart of a leader or servant, Christ-like character. Okay. Okay, so heart of a leader and or servant and Christ-like character. Ayun, kasi I believe no before na win souls and make disciple ta, magduta aning conquest this coming August. So mining kabalo gid pud ta how to serve, no, unsa bay dapat na mga qualities as being a leader. Kay para dili ta mga prostrate sa unahan, mo persevere gid ta ning gusto mahitabo ni Lord sa atong mga kinabuhi. Okay, so tanan ba narabay na receive karon, no? So wala day tuod si John ug si Philip kay ipanghilantan manon sila didto. So pati si Jojo, no, so napagyapoy ubo og hilanat, so apil nato sa prayer, no, sila. Okay, so kamuha mga leaders, no, mga 1728, no, makailan ninyo sa ato ang network, paibalo taon mo kay para makakwanta o unsa bay dapat pa nato pwede mabuhat ang prayer, of course. Okay, so sige, mag-pray ta. Yes, oh God, we are so thankful for this time. Salamat, Lord, sa imong kamaayo sa kinabuhi. Lord, salamat for the word that we received for tonight.
the first night of training, Lord, with the emphasis of this basic lifestyle, given pa man Ginoo will be a prayer warrior. Oh God, that Lord, as according to your word, Lord, amo gining i-aplikar, that Lord, dili lang hindi maging listener, but that Lord from it, that Lord, among momentum mo increase gyud, ug amo gid ning Lord, kabalo ka sa mga dapat na mo pang increase or ang mga pampagabuhaton mo God. And we're gonna start, Lord, sa mga basic lifestyle. Lord, we're gonna sit, Lord, sa mga pulong, Lord, we're gonna do, Lord, ang mga devotional, kung naman mga leaders karon diri, Lord God, na palong sigal, Lord, ang mga devotional. Salamat, Ginoo, that Lord, ikaw nagahikap kasi ng mga kasing that to do this basic, God, that Lord, they will be consistent, Lord God, doing, Lord, the cell group,